umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin para makapag-aral ng kanyang mga salita at mapagpala, matuto. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe ay lumalim tayo sa pagkakakilala sa Panginoon. Sa ating panimula po, tayo po muna umawit ng isang awitin, My Heart. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I
I owe to you. With all my heart. Hallelujah. Lord, ang aming buong puso, aming buong buhay ay sa inyo, O Diyos. Ang kaisipan, ang damdamin, ang aming buong buhay, ang aming katawan, at ang aming sinasabi at ang aming gagawin, Panginoon, ay sa inyo at para sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng aming ginagawa, lahat ng aming kinikilos ay maging para sa inyo. Lahat ay nakaayon sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito muli, samahan kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral upang hindi masayang ang pagkakataon na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa muli na pagkagamit niya sa atin sa lugar ng Calamba, Laguna. Kahapon po ay galing tayo sa District 6 Main Church. Doon po tayo ginamit ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil sa mga pagkakataong iyon ay nakita natin ang pagkilos ng Diyos at napagpapala ginagamit tayo para mapagpala ang mga kapatid natin sa lugar ng District 6 sa pangunguna ni Pastor Cheryl Manansala. Salamat sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon. Ngayon naman po ang pag-aaralan natin, although medyo naka 10 minutes na pala ako, pag-aaralan natin ay patungkol sa carnal and spiritual mind. Ang carnal at ang spiritual na pag-iisip. Punta po tayo sa Roma chapter 8 verse 5 to 8. Umanhin po, no, medyo bibilisan ko po yung pag-aaral natin na ito para hindi tayo masyadong mag-overtime, pero ayaw ko sanang gawing part 2 o part 1, part 2 ito. Tatapusin po natin to ngayong devotion na ito. Kaya po umanhin po dun sa mga papasok, no, na hindi matatapos ito at mapag-continue na lang sa mga susunod na oras, pero tulungan tayo ng Panginoon. Carnal and spiritual mind. Romans chapter 8 verse 5 to 8. Sabi dito, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. So, meron tayong tinatawag na carnal mind, carnal na kaisipan, at spiritual mind, spiritual na kaisipan. Pag sinabi nating carnal mind, ito yung utak o kaisipan, no, o isip ng ating katawan. Itong fleshly, hindi naman natin nakikita, pero this is the fleshly. Sa loob ng ulo na ito, nandun yung utak na tinatawag natin. The fleshly mind, the flesh mind. Yung utak, o kaisip ng ating laman. No? Ito yung utak o yung mind kung saan itong fleshly mind na ito ay yung na-inherit natin sa ating mga magulang, no? At dito gumagana yung lahat ng ating mga kaisipan. Pag sinabi din nating carnal mind o fleshly mind, ay ito ay yung nakatutok, ito yung utak na nakatutok sa lahat ng kagustuhan ng laman, no? It focuses upon the flesh and its worldly urges and desire. Ang focus lang nito ay yung itong ating laman. Dito siya nakafocus sa gusto nito at nais ng bagay na ito. Ang mind na ito, ang carnal mind nating tinatawag, ay nagbibigay ng atensyon at pursues yung lahat ng kagustuhan ng laman. At ang nais nito ay yung matikpan palagi, no? Always partakes in the ways of the flesh, no? Na sumusunod naman sa ating sinful nature, sa sinful nature ng tao. Ngayon,
may tatlong bagay na pinofokusan ang carnal mind o carnal na kaisipan. Una, ang pinopokusan ng carnal mind ay yung yung lifestyle na iniisip ng tao patungkol sa makalaman niyang pangangailangan. Yung ating karnal na kaisipan, ang karnal na kaisipan ng tao ay mag-iisip patungkol sa kapangyarihan, no? Na pera, bahay, lupa, lust for sex, position concerned, earthly and worldly thinking. Yun ang focus o iniisip ng ating karnal na kaisipan. So, totally, ito ay nakafocus sa immoral, violent, material, and the physical. Yun ang lahat ng iniisip ng karnal na kaisipan na ito. Pangalawa, no, ulitin ko po, hindi po tayo, ang tutukoy natin yung utak nating sarili. Yung ating laman na, hindi pa po ito ganong symbolical o iba pa. So, pangalawa, ang carnal mind ay nagpo-focus din sa moral, upright, and cultured life. Ibig sabihin, itong carnal na kaisipan natin ay nakaisip din ng mabuti. Kahit pa paano. No? Minsan ang ating kaisipan o kaisipan ng tao ay naka-centered sa welfare at comfort ng ating society. Minsan naman ay ating karnal na kaisipan ay edukado dahil nga sa mga pag-aaral, no, kahit paano ay nagnanais ng mabuting pamumuhay, no, at dedepende o nakafocus din siya minsan sa mabuting bagay. Kaya nga minsan maiisip natin, bakit mayroong unbeliever na mabait naman, no? Bakit may unbeliever na mabuti naman kung kumilos? Kasi ang karnal na kaisipan ay yung ating fleshly mind ay nakaisip din naman ng ganoon. Ngayon, meron diyang pagkakaiba na matutukoy natin mamaya. No? Ang problema, our fleshly mind may think of something good, do something good, pero labas ang Panginoon doon. Hindi kino-consider ng ating utak na yung na para gumawa ka ng mabuti, kailangan mo ang Panginoon. O hindi niya ini-involve ang Panginoon. The fleshly mind does not believe that to be able to do good, you need God. You need a divine power. You need ano bang isang term doon? Supernatural power para magawa mo yung pinaka mabuti mo. Although the fleshly mind may think of something good or do something good, pero labas naman palagi ang Panginoon dito. Hindi niya kino-consider ang Panginoon. Kaya nga, katulad sabi ko kanina, mayroong mga hindi naman Christians, pero nakakagawa ng mabuti. Gayunpaman, hindi naman siya nakakilala sa Panginoon. Pangatlo, the carnal mind may also focus upon religion. Ang karnal na kaisipan o ating fleshly mind ay maaari ding makapag-isip, makafocus sa reliyon, sa mga ceremonies, ritual. He can have his mind set on religion and its welfare instead of God. Mga kapatid, di porket may naniniwala ka sa isang reliyon ay pinaniniwalaan mo na rin na merong Diyos. Marami iba't ibang religion. Pero nga tayong tinatawag sa Japan, religion of excuses. No? Religion ng mga maraming dahilan para hindi makapasok sa trabaho. So, minsan, ang kaisipan o ang utak ay nakafocus din sa ganung mga kaparaanan, pero hindi nakafocus sa Panginoon. No? He can be depending upon his commitment to religion to make him acceptable to God instead of believing and trusting God's Son, Jesus Christ our Lord. Minsan naman, sobrang committed ng utak natin sa reliyon, sa mga paniniwala na iniisip natin ay kailangan maging 100% ako sa pinaniniwalaan ko para maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon, instead of kailangan magtiwala ako sa Panginoon, manangan ako sa Kanya para maging maayos ang
katatayuan ko sa Diyos. So yung stress ng carnal religionist, yung talagang pinupunto ng carnal religionist, yun yung isang term dun ay yung religion niya, yung mga ritual, yung mga seremonya, hindi ang Panginoon. Kumbaga, ang sinasamba niya na yung kanyang sariling relihiyon. The point is this, no? Hanggang niyo po ito. No? A carnal mind does not mean that a man's thoughts are upon the base, immoral, and vicious. Hindi porket sinabi natin carnal mind o ating kaisipan, talagang nakatutok lang yan sa masamang kaisipan. Yung mga hindi mabubuting kaisipan, immoral, no, at war freak. No? A carnal mind means any mind that does not find its basis in God. Any mind that is not focused upon God first. So, pag sinabi natin carnal mind, hindi agad yan puro kasamaan, no? Hindi kabutihan, no? Puro kasalanan. Lahat ng kaisipan na hindi nakafocus sa Panginoon, hindi focus ang Diyos, o anumang mga pag-iisip, o anumang isip na hindi nakafocus sa Panginoon, ang tawag po natin doon ay carnal mind. Carnal na kaisipan. A carnal mind may focus upon a moral, upright, cultured life and still ignore, neglect, and exempt God. Yung isang carnal na kaisipan ay pwedeng mag-focus sa isang mabuting hangarin, mabuting kaisipan, mabuting gawa, no? Pero ini-ignore o nine-neglect o kaya tinatalikuran pa rin ang Panginoon. A carnal mind may also focus upon religion and still exempt God. Ang carnal na kaisipan, katulad na banggit natin kanina, ay pwedeng mag-focus sa reliyon, pero hindi naman nakafocus sa Panginoon. So, it looks like isang tao na nasa church, pero wala ang puso sa Panginoon. A carnal mind is a mind that finds its basis in the world and that focuses its thought upon the physical and material instead of God. So, ang carnal na kaisipan, a carnal mind, no, ay ang nakabase lamang sa mundo, sa takbo ng mundo, nakafocus sa physical na aspeto ng mundo at material na aspeto ng mundo instead of God. Imbis nakafocus sa Panginoon, nakafocus siya sa lahat ng nakikita lamang dito sa mundo at hindi kino-consider ang Panginoon. Pangalawa, pasensya na po at mag-overtime po tayo, no? Spiritual mind. Ito naman po tayo sa spiritual na kaisipan. It is the natural mind of the man that has been renewed by the Spirit of God. Ito, siya pa rin yung natural mind, no? Yung utak natin na fleshly mind. Pero, ito ay nirenew ng banal na Espiritu. Ito ay binago at binabago pa ng banal na Espiritu. Patuloy na binabago. Kung sinabi nating spiritually minded, ibig sabihin po nun ay controlled and dominated by the Spirit. Kinokontrol, no, at naghahari ang Espiritu sa ating sariling pag-iisip, sariling utak. No? Kaya nga sinasabi na ng salita ng Diyos, yung tao na walks after the Spirit, lumalakad sa gabay ng banal na Espiritu, ay iniisip palagi yung lahat ng patungkol sa Espiritu day by day. No? The Spirit of God lives within the believer. He is there to work within the believer, both to will and to do God's pleasure. He is there to keep the minds and thoughts of the believer focused upon spiritual things. Sa tulong ng banal na Espiritu, binabago yung ating pag-iisip at tinutulungan tayo na palaging isipin ang mga espiritual na bagay. Makafocus tayo sa espiritual na bagay. So, ang spiritual mind, no, ay yung pagkakaroon ng spiritual mind ay yung pagdevelop, pagnanais, nakafocus siya sa pagdedevelop ng spiritual character and fruit. Nakafocus yung spiritual mind, spiritual na kaisipan, sa pagdevelop ng kanyang mabuting pag-uugali na nakasang-ayon sa Panginoon. Pangalawa, the believer keeps his mind upon carrying out the ministry and mission of Christ. Ang spiritual na kaisipan ay nakatutok sa pagpapatuloy at pagsagawa ng ministeryo at misyon ng Panginoong Hesus. No? Yung tinatawag natin na Great Commission. Sa Matthew chapter 8 at Matthew chapter 28, 19 to 20.
Go believe. Go believe. Experience tuloy. No, go and preach and make disciples of all nation. No. Isinasagawa iyon ng lahat ng mga nasa spiritual na kaisipan. Sunod. The believer keeps his mind upon knowing, believing, and understanding God. Nakatutok at nakafocus yung kaisipan yung spiritual na kaisipan sa pagkakilala, pananampalataya, at pag-unawa, no? Pagkakaunawa sa Panginoon. Sumunod, the believer keeps his mind upon being conformed more and more to the image of Christ. Ang focus ng spiritual na kaisipan ay yung maging katulad ang Panginoong Jesus. Makapamuhay katulad ng Panginoong Jesus. Bandang huli, the believer keeps his mind upon casting down imaginations and making every thought obedient to Christ. Ang gusto ng spiritual na kaisipan ay yung maging malinis sa harapan ng Panginoon. Inaalis niya. There may come a time na biglang papasok sa kanyang kaisipan hindi mabubuting bagay, hindi ka nais-nais na bagay. Ang nais ng spiritual na kaisipan o tao na merong spiritual na kaisipan ay yung kapag pumasok yung mga thoughts na iyon, hindi ka nais-nais na thoughts, ay maalis ito agad. Hindi na siya nagde-dwell doon sa hindi magandang kaisipan. Tandaan niyo po yan, a spiritual mind does not dwell on fleshly or worldly things. Ano pong ibig sabihin nun? Ang spiritual na kaisipan na hindi na nagpaulit-ulit iniisip yung mga kamakamundo o mga makalamang pag-iisip o kaisipan. O talagang biglang papasok yan minsan sa ating isip pero hindi siya nananatili. Hindi siya nagnanais na manatili yung mga bagay na yun sa kanyang kaisipan, kundi babaling agad siya, no? Sa focus papunta sa focus sa Panginoon. Ngayon, sa Biblia, pag sinabi nating death, ibig sabihin din nun ay spiritual death. Being separated and cut off from God eternally. Pagiging hiwalay, no, sa Panginoon. Ang carnal mind, no, ay nagdadala sa atin sa kamatayan. The carnal mind, the fate of the carnal mind is death. Ang huling hantungan ng carnal na kaisipan ay kamatayan. Bakit? Because the carnal mind can ignore God. Ang carnal na kaisipan ay talagang ini-ignore, hindi pinapansin ang Diyos. Hindi pwede na sa panahon na ito i-ignore mo ang Panginoon tapos kinalaunan bigla kang magkakaroon ng kaisipan para sa Diyos kapag ikaw ay namatay na, no, at biglang nabuhay muli. Biglang iisipin mo hindi, isip na ako sa Diyos ngayong nasa mundo pa ako hindi pa ako mag-iisip tungkol sa Panginoon. Ngayon na lang na nasa impyerno ako sa ako mag-iisip na tungkol sa Panginoon. Mali. No? Pero ganun yung ginagawa ng carnal mind. Pero yun yung iniisip ng carnal mind pero hindi pwede. The carnal mind cannot focus upon the flesh now and expect to focus on God in the next world. Yung carnal mind ay hindi pwede na nakafocus sa laman ngayon tapos sa susunod na buhay nakafocus na sa Panginoon. No. Hindi po pwede 'yon at hindi 'yon talaga nalulusot. Na kapag nasa impyerno ka, sige, isipin ko na po yung para sa Panginoon, no, ayoko na dito. No. The carnal mind cannot think as it wills now and expect to think as God wills in the next world. So totally mga kapatid, ang carnal na kaisipan hindi pwedeng mag-enjoy muna ako ngayon dito sa mundo tapos pag ako'y patay na sa Panginoon na ako tututok. No, hindi po ganoon ang paraan ng Panginoon. Hindi po ganoon ang Panginoon. Ngayon, ang huling hantungan naman, the fate of the spiritual mind is life and peace. Very opposite dun sa karnal na kaisipan. The spiritual mind is full of meaning, purpose, and significance. Simula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng direksyon. Ang spiritual na kaisipan ay punong-puno ng direksyon,
no, ng purpose and significance. Nagkakaroon ng halaga yung ating buhay dahil sa spiritual na ating sa Panginoon, at nagkakaroon ng maayos na pag-iisip dahil sa Espiritu ng Diyos. The spiritual mind is full of assurance and confidence. Hindi ito punong-puno ng pag-aalala, kundi the spiritual mind assures you that God is with you, God will move, God will be with you, God will help you, God will save you. Amen. The spiritual mind is full of rejoicing and joy. Ang spiritual na kaisipan ay punong-puno ng kagalakan at pagpupuri sa Panginoon. Full of rejoicing, full of joy. Hindi ito ang spiritual na kaisipan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag tayo ay nag-ooperate sa spiritual na kaisipan, hindi po ito palaging malungkot. Hindi po ito nalulugmok sa kalungkutan. Sabi sa Salmo, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Yes, there will be weeping, there will be sadness, but it will only endure for a night. Pagdating ng kinabukasan, joy comes in the morning. There will come a time, mapuputol din yan, pero hindi yan nagtatagal ng sobrang tagal. It has a place, it has a time. Pati yung kalungkutan ay may panahon, pero hindi siya buong buhay. So, the spiritual mind is full of joy and rejoicing. The spiritual mind is full of knowing, believing, and understanding God. The spiritual mind is full of spiritual fruit. The fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Punong-puno ito ng fruit of the Spirit. So mga kapatid, bilang pagtatapos, if your life is defined by the things of this world, kung iniisip natin na yung ating buong buhay nade-define ng mundong ito, it means that it is defined by death. If your life now is defined by the things of this world, then it is defined by death. Kung ang ating kaisipan ay nakasang-ayon sa mundong ito, when your mind, your carnal mind is operating right now, at iniisip natin ang ating buhay ay nakasang-ayon sa mundong ito, then it is defined by death. Ito yung nakasang-ayon sa pangwalang hanggang kapahamakan, pangwalang hanggang kamatayan. Last verses. Balik po tayo dun sa Romans chapter 8 verse 5 to 8. Dito na lamang po magtatapos, at sa 9 and 12, 9 to 12, 12, 9 to 12. Ito muna po tayo sa 5 to 8. Romans 8, 5 to 8. For those who live according to their flesh set their minds on the things of the flesh. Tandaan niyo po yan, napakasimple. Kailanman hindi maiisip ng karnal na kaisipan na isipin ang Panginoon o iset ang kanilang kaisipan, no, sa spiritual na bagay. Those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Ang karnal na kaisipan, ang talagang pinupukusan lang yan ay yung makalamang bagay. A carnal mind will not and cannot think about God. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Ngayon naman, sa counterpart noon, kapag ang spiritual na kaisipan ay nakafocus talaga sa mga spiritual na bagay. Never na mag-iisip ang spiritual na kaisipan sa makalamang bagay. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko po, never mag-iisip ang spiritual na kaisipan patungkol sa mga makalamang bagay. Ang iisipin lang yan ay mga spiritual na bagay. Nakapokus lang yan sa mga spiritual na bagay. Verse 6, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Pag kung ang iyong kaisipan ay nakatutok sa laman, kamatayan po iyon. Sabi ng verse 6. Pero pag ang iyong kaisipan ay nakaset sa Espiritu, it is life and peace. Buhay at kapayapaan. Verse 7. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot.
those who are in the flesh cannot please God. Yung lahat raw ng kaisipan na nakapokus sa laman ay hindi kailanman makasunod sa nais ng Panginoon. No? It is hostile to God. Sabi mga, dinoble pa dito, dinoble down pa ni Pablo dito, ni Apostle Pablo. No? For it does not submit to God's law, indeed it cannot. Sabi niya, hindi naman niya nakakasunod sa sa utos ng Diyos at talagang hindi talaga nakakasunod. In-emphasize ni Apostle Pablo dito na hindi talaga makakasunod ang karnal na kaisipan sa Panginoon. Hindi niya iisipin at hindi niya iisipin na gawin ang nais ng Panginoon. Masaklap pa niyan, verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Tandaan po natin yan. Ang karnal na kaisipan na nakatutok sa laman ay hindi kailanman mapapaluguran ng Panginoon. Hindi kailanman kalulugdan ng Panginoon. Those who set their things according to the flesh, those who set their minds on according to the flesh, cannot please God. Amen po ba? Verse 9, Romans chapter 8, verse 9 to 11. However, eto po tayo. However, you, are not in the flesh, but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Ngayon tayo mga mananampalataya na pinananahan ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo nakaayon sa laman. Amen po ba? Nakaayon tayo sa Espiritu. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit of God, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised from Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kahit nung tayo makasalanan pa, di pa nakakilala sa Panginoon, tayo ang ating buhay ay patay, o ating spirito ay patay, dahil naman sa Espiritu ng Diyos, binuhay tayo muli. No? Binuhay ang ating Espiritu dahil sa katuwiran, because of righteousness. Ngayon, ang Espiritu talaga, ang spiritual mind, ay nagpo-focus sa lahat ng spiritual na bagay that gives life. Because the Spirit gives life. Spiritual things gives life. So mga kapatid, bottom line, kailanman ang kaisipan natin, kahit ang makalamang kaisipan, ang karnal na kaisipan, kahit makaisip yan na mabuti, hindi pa rin yan kalulugdan ng Panginoon. Kasi although nag-iisip siya minsan ng mabuti, hindi naman niya kino-consider ang Panginoon. Actually nga, minsan yung mabubuting kaisipan ng karnal na kaisipan, mabubuting naiisip ng karnal na kaisipan, dulot rin ng pride . Gusto mong malaki na, yan, mabait ako, yan, mabuti ako. So, kailanman, ang karnal na kaisipan ay hindi makakaisip ng spiritual na kaisipan. Ang iisipin lang yan ay makamundo, makalamang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang spiritual na kaisipan naman, ang nais niyan ay mapaluguran ng Panginoon. Sumusunod sa mga nais ng Panginoon. Ang iniisip lang niyan ay mga spiritual na bagay. Amen. Salamat sa Panginoon. May we live in this spiritual mind, not the carnal mind. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Makapamuhay kami nawa, Panginoon, sa spiritual na kaisipan na pinagkaloob niyo po sa amin, hindi sa makalamang kaisipan, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes, the devil will tempt us to think carnally and not spiritually. But may the Spirit that you have put in us, O God, the Spirit of your Spirit, O God, the Holy Spirit, help us to think spiritual things. Help us to ignore fleshly and worldly things. And may our mind focus only on you, O God. Salamat sa inyo, Panginoon. Panginoon, tinatas ko po sa inyo ang lahat ng naririto. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lahat na nakikinig sa oras na ito at makikinig sa mga susunod pang oras. Pagpalain niyo po sila. Nawa, Panginoon, sila ay nasa mabuting kalagayan sa tulong at biyaya po ninyo, O Panginoon. Kaming lahat ay matuto at maipamuhay ang inyong mensahe, inyong salita sa oras na ito.
Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muli, binabati ko pong lahat ng mga nasa District 6 na nakikinig ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lalo na dun sa main church. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin kahapon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Lahat ng mga taga-Taiwan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa Korea, sa Macau, sa Hong Kong, sa Italy, sa Egypt, purihin ng Panginoon, at sa Qatar, sa Kuwait, sa UAE, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At syempre dito rin sa Pilipinas. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.